Rosales, isa pong mapagpalang, masigla at masayang araw ng linggo. Amen. Handa na po ba tayong umawit kay Lord? Thank you for sharing our video po at patuloy po tayong makinig ng salita ng Diyos. The Lord is so good. Amen. God is good. And all the times. Sige po, tumayo tayong lahat. Mananalangin po tayo. Aawitan natin sila. Masaya po ba tayong lahat? Opo, hayaan natin ang Panginoon ang siyang maghari sa ating buhay. Napakabuti po ni Yahweh sa atin. Amen? Pati yung lahat ng mga nanonood po. Amen. Let's pray. Yes, Lord, we thank you for this wonderful, wonderful day. Sabi nga ng salita niyo, Lord, Psalm 118 verse 24, this is the day that the Lord has made. We will rejoice. Hallelujah. We will rejoice and be glad. Panginoon, gawin niyo sa inyo ang aming mga papuri at pagsamba kami dito sa sanctuary at maging lahat ko na nanonood at makakapanood pa. Panginoon, salamat po nakatingin kayo sa pusong nagmamahal at sumasamba sa iyo. Kaya Panginoon, nais namin kayong bigyan ng kapurihan, pasasalamat. Kinikilala po namin na lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa buhay namin ay dahil sa inyong kabutihan. Kaya po, tanggapin niyo ang aming mga handog ng papuri ito, Lord. Salamat po sa pangalan niyo aming Panginoong Jesus. Amen! 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 Sige po. Alam po namin mga sa Panginoon, mga kapatid. Patuloy natin ang alahanin ng malakayaan ng Diyos. Kabutihan ng Diyos. You're
sa panganib, pagkat narinig ang katalagi, di matigilan sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di matigil. Bakit? Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi ko kukulang sa kanya. At hindi ka, biyaya mo sa kanya, ako maapaw sa kanya. At hindi ka, sa kanya, sa lahat ng pangangailangan. Hindi ka, sa lahat ng inaasahan. Kailangan mo magiging tapatot, ikay sa kanya, ikay sa kanya. At hindi ka, minsan ba, di mangangamba, hallelujah. Di mangangamba sa kawalan, pagkapala mo, dahil lahat di matatakot sa pangalan. Pagkat narinig ang kawalan, di matigilan sa pagsubok, pagkasama mo, tiyak at lubos, di matigil sa pangalan. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi makukulang sa pagkakas. At hindi ka, biyaya mo sa kanya, at umaapaw sa kanya. At hindi ka, sa kanya, sa lahat ng pangangailangan. Hindi ka, sa lahat ng inaasahan. Kailangan mo magiging tapatot, ikay sa kanya, ikay sa kanya. At hindi ka, ikaw ang aking pastor. Ikaw ang aking pastor, hindi makukulang sa kanya. At hindi ka, biyaya mo sa kanya, at umaapaw sa kanya. At hindi ka, sa kanya, sa lahat ng pangangailangan. Hindi ka, sa lahat ng inaasahan. Kailangan mo magiging tapatot, ikay sa kanya, at hindi ka, Panginoon, kayo ngayon. Panginoon, dahil buti mo, pag-ibig mo, hindi nagkakaroon. Sa bawat araw ng buhay ko, mula pa
Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, lagi namin makaalala at makilaban at ang iyong kabutihan. Sa mga panahong hindi namin makita ang liwanag, Ikaw, O Diyos, ay handang magbigay ng liwanag. Pighati at tagumpay man, nariyan ka, Panginoon. Ikaw ang daluyan ng aming pag-asa. Sa tuwing nawawalan kami ng pag-asa. Ikaw, Panginoon. Ikaw, Panginoon. Sa iyo makakatuan ang lahat. Hindi namin maisalarawan ngayon kung bakit ganito, kung bakit ganyan ka sa amin. Kahit hindi kami tapat, nananatili kung tapat. Maraming salamat, Lord. Kaya, Panginoon, binabalik po namin sa inyo lahat na pagpuli at sama. Sa bawat bighati at tagumpay man. Jesus. Hallelujah. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Hallelujah ng pag-asa kung kailangan inahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Nakila ka. Oh, patuloy natin sambahin ng ating Panginoon. Dahil sadyang may buti niya. Patuloy mong alalahanin ang lahat ng ginawa ng Diyos, lahat ng ginawa niya. Hallelujah. Sadyang kay buti na ating Panginoon. Bakit sa kabila na ating kukulang, biyaya kay patuloy na lahat. Katulad ng pagsilat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa susunod ang amin, natapanan kay aking pupunin. Sabay-sabay natin awitin, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, naman ng tunay. Magmula pa sa ulat ng aming langit. Mundo'y matunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aming sasambahin. Oh, purihin ka, Panginoon, sambahin. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, tapat ka ng buhay, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng buhay. Magmula pa sa ugat ng aming langit. Yes, Lord! Kung ito'y magunaw man, maaasahan
Diyos, ika'y aming pupurihin sa sambahin. Salamat sa iyong katapatan, dakilang katapatan, Panginoon. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sa pagmamahal sa Panginoon, dakila nga. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito. Minsan pa, dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka sa habang panahon, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sa higan. Sa bawat hati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa ko, kailangan inaon. Ang pag-ibig mo'y alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O minsan ba, dakila mo yun sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sa higan. Sa bawat hati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa ko, kailangan inaon. Ang pag-ibig mo'y alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O aking Diyos, sinasamba ka. O aking Diyos, sinasamba kita. Sinasamba dahil mahal kita. Pag-ibig mo katapatan, palaging masahan. Mula noon, ngayon, kailanman. Salamat sa patuloy na pag-ibig, kapatawaran, pag-asa, kahabagan sa buhay namin. Taon-taon, maaasahan ka. Sa bawat buwan na nagdaan, ikaw ay may wala. Araw-araw, nagpapatawad ka. Sa bawat oras
bawat buwan na nagdaan, ikaw ay may himala. Araw-araw nagpapatawad ka, sa bawat oras na lumilipas, ikaw ay naging mapahirap ang aming Panginoon, ang aking Diyos. Sinasamba kita, sinasamba
maliban sa iyo. Hindi lang kami basta umaawit. Hindi lang ito bahagi ng programa. Lord, nakatingin ka sa aming puso. Nananahan ka sa aming pagsamba. Yan ang katiyakan na meron kami, Lord, na ikaw ay dumarating. You inhabit, you dwell in the praises of your people. Yan ang sabi ng iyong salita, Panginoon. Kasing lapit ka ng dasal. You are a prayer away. And you inhabit, you dwell in our praises. Nananahan, dumarating, naghahari, kasama ka namin sa aming pagsamba. Nananabik ka na kami ay laging umaawit sa iyo. Kaya Lord, ang aking panalangin, hubugin sa amin ang ganitong ugali. Lalo na pag may pagsubok, sa halip na malungkot, mapanghinaan ng loob, punuin mo kami ng mga awiting katulad nito. Na aawitin namin bilang pagkilala na ikaw ay may magagawa na mas malaki ka sa anumang mga hamon na dumarating sa buhay namin. Kaya nga Lord, pinagpe-pray ko po lahat ng narito sa sanctuary. Ganun din po, pinapanalangin ko lahat ng mga nanonood ngayon at makakapanood ng ibang oras at ibang araw. Lord, paghimalaan niyo po ano man ang mga pagsubok, ano man ang problema. Ikaw ay kasing lapit ng panalangin at nananahan sa aming pagsamba. Dahil ikaw ang nagyayaya sa amin na kami ay humingi at kami ay bibigyan. Kami ay kumatok at kami iyong pagbubuksan. Yan ang sabi ng salita niyo, Matthew chapter 7, verse 7. Salamat po, Lord, dahil ikaw din ang nagsabi, Jeremiah 33:3, tumawag kami sa iyo at ikaw ay tutugon. Ang iyong pangako pa nga, ipakikita mo ang mga kamanghamanghang bagay, mga bagay na hindi pa namin nalalaman. Lord, alam mo na ang lahat ng kwento sa buhay namin. Hindi man namin alam ang dulo ng mga pagsubok na meron kami. Ang alam po namin, Lord, ikaw ang Diyos, sapat na higit pa, katulad ng aming inawit. Dakila ka noon hanggang ngayon at magpakailanman. Patuloy niyo pong sariwain, palakasin yung faith na nasa ng bawat isa sa amin ang sariwang paghipo ng banal yung Espiritu. Ilagay niyo sa aming mga puso ang katotohanan na hindi niyo kami iniiwan at hindi niyo kami pinababayaan. Salamat po, Lord, dahil ang mga tumatawag sa iyo, sabi ng Romans 10:13, those who call on the name of the Lord, yung tumatawag sa iyo, yung maliligtas. Sabi ng Romans 10:11, mga umaasa sa iyo, hindi mabibigo, hindi mapapahiya. Salamat po, sapagkat ikaw ang nangako, you will supply our needs. Pangako mo yan. The Lord is our shepherd. We will lack nothing. Pangako mo yan. Hindi kami magkukulang. Surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. And we will dwell in the house of the Lord forever and ever. Salamat, Lord, dahil lagi mong ipagkakaloob sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong habag, ang iyong kabutihan. Sa iyo ang kamurihan, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. God is good. All the time, All the time. God is good. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang mga pagsubok, ang mga kalungkutan, hindi maiiwasan sa buhay yan. Kaya nga di ba na pag-aralan natin, blessed are those who mourn. Nalulungkot ka ba? Iiyak mo kay Lord. Kasi ang nalulungkot ang aaliwin. Amen? At napakaganda pong paalala
natin na lagi natin hanapin ang ating kaligayahan kay Lord. Amen? Si Lord ang iyong kaligayahan. Pakisabi sa katabi mo, si Lord ang iyong kaligayahan. Ayan, so, bago natin batiin ang bawat isa, tayo po ay isapuso natin itong awit na ito. Amen? Nangangantahin natin, ligaya ng buhay dahil kasama natin si Kristo. Amen? Pwede ba tayo magawa ng kamay at iparamdam natin na baka may katabi ka na pakiramdam niya, wala nang nagmamalasakit sa kanya. Pwede po walang patlang yung mga pagitan ng poste. Yan. Pati yung mga nanonood po, maghawakan din kayo ng kamay niya at magmahalan. Di ba napakabuti ng ating Diyos? Amen. Ligaya ng buhay. Gawin natin panalangin at ipagpasalamat Kung natin kay kilala na mahigit sa puso. Oh! ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, Ano gagawin ni Lord? babaguhin ang iyong buhay. Kung siya'y iyong namamahalan, ang bagay kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang sarap na ng buhay. Amen. Okay. Kay sarap na ng buhay. Kung mo si Kristo. Oh, Kay sarap na ng buhay. Kung kaligtas ay natapos. Bakit ano mangyayari? Numero? Pangako niya'y batas ang tunay. Buhay na walang hanggan. ang bagay kay Kristo ay Tunay na ligaya na. Pati ang mga isa, mamaya natin, kumustahin natin. Let's go! Buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, manunubos mo. Babaguhin ang buhay, kung sa'y iyong nakatay. Ang pagkit kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang sarap na ng buhay. Kung panuway mo si Kristo, ay sarap na ng buhay. Kung kaligtas ay natamay. Ang aking pag-asa tunay, ang buhay na walang hanggan. Ang pagkit kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang sarap na ng buhay. Sarap na ng buhay. Kung katulad mo si Kristo, buhay sarap na ng buhay. Kung kaligtas ay natamay. Mga unay pag-asa tunay, ang buhay na walang hanggan. At kami kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang kami kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang kami kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. God is good. Amen. napakabuti ng ating Diyos. Amen. Opo. Kaya po tayong maging masaya kay Lord. Amen. Amen. Ayan. Thank you po. Ayan.
O tawagin natin ang ating direct para sa ating pointer. At direct, okay ba tayo? Maganda ang ano natin. Opo. So sa lahat ng mga nanonood po, ang sabi ni Direk ay maganda ang ating internet connection. Thank you kay Lord. Lagi lang natin ipananalangin po kasi may mga kapatid talaga tayo na yung kanilang opportunity to listen to the Word of God and to join us in our fellowship is through the online Sunday worship celebration. So acknowledge natin sila at pwede rin po natin panoorin ang video natin. Ako po, pinanonood ko po ito. Tinitingnan ko po yung buong video at pinakikinggan ko rin yung Word of God. Nakakatuwa po dahil kahit nire-review natin ang Word of God ay sinasariwa ni Lord. Amen? Today is the 4th Sunday of the month of March, March 23. At may isa pang Sunday sa March, no? March 30. And today, ang ating topic ay how can we stay pure in an impure world? Amen? So, tayo po ay nasa Matthew 5:8 pa din. We're still, ito po ang last Sunday na ating pag-uusapan ito. Actually, yung topic po ng purity talaga ay pwede po maging ano yan malawak na lesson na series. Amen? Kaya nga, hindi ko minadali na balik pangatlong Sunday natin ngayon. Muli nating basahin po, mga kapatid, Matthew 5:8. Sabi ng NIV, sabay-sabay, "Blessed are the pure in heart, for they God." Sabi naman po ng CEV Contemporary English Version, God blesses those whose heart kikita nila ang Diyos. Amen. Kaya patuloy po nating i-meditate ito. Actually, ang gusto ko pong tingnan natin ay tatlong S, situations. Opo, yung ano ba yung kalagayan ng puso ng tao. Tapos yung staying, how do we stay? Staying pure. At seeing God in every temptation. Sabay-sabay po natin tuklasin ito. This is a message of hope. Opo. Sa tuwing tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ang talagang hangarin natin ay yung ma-encourage ang bawat isa. Dahil kailangan naman talaga nating patuloy na matuto. Amen? Meron ang kasabihan, di ba, na education starts at the crib and ends at the grave. Ang pag-aaral ng tao mula pagkasinang habang nasa kuna hanggang sa libingan. Di ba? Ang pagkatuto ng tao ay hindi po natatapos sa eskwelahan. Araw-araw ay marami tayong pwedeng matutunan. Lalo na sa Panginoon. Paano na ang buhay natin ay mag-benefit. Di ba? Yung paano natin mararanasan ang benepisyo, ang kabutihan, ang kasaganaan na nais ng Diyos. We have a good God. Huwag na huwag kang papayag na magdulot ito ng alinlangan sa iyo sa kabutihan ng Diyos. Always remember that God is good. Amen? Di ba yung lagi nating sinasabi, ulitin natin, God is good! And all the time. Yan, ha? All the time. Whether you are prospering or experiencing problems. Ikaw man ay nananagana o ikaw man ay namong problema, ang totoo, ang Diyos ay laging mabuti. At dito sa verse na ito, ang pangako niya, makikita natin siya. Kailangan lang nating piliin na yung requirement ay ating panagutan. Amen? Pure in heart. Mapalad, pinagpala
ang mga may malinis na puso. Ano ang benepisyo? Ano ang blessing? Makikita. Makikita nila ang Diyos. Kaya nga patuloy nating payagan na ang ating puso linisin ni Lord. Kasi yung paglilinis ng puso, malinaw, di ba, na pag-aralan natin, hindi kaya ng tao. Diyos lang ang makagagawa. Ang talagang papel natin, laging lumapit, laging pumayag, allow God to transform your heart, your whole being. Amen? Halika kayo, manalangin tayo, tumingi tayo ng tulong kay Lord. Yes, Lord. Sa inyo po namin, ipinagkakatiwala. Kaming lahat dito sa sanctuary, ngayon, at maging ang makakapanood ng video na ito ng ibang oras at ibang mga araw, paghimalaan niyo po kaming lahat. Tulungan niyo po kami, Lord, maunawaan namin. Paano nga pa mapapanatiling malinis ang aming mga buhay? Talagang ikaw lang ang makagagawa niyan. Talagang sa tulong mo, sapagat nabubuhay kami sa isang daigdig na hayag sa amin ang mga hamon, ang mga pagsubok, ang mga bagay na pwedeng magparumi sa buhay ng tao. Salamat po, Lord, dahil sa iyo ay laging may pag-asa. Tulungan niyo kaming makita namin pare-pareho kung paano makakamtan ang pag-asa na nagmumula sa iyo. Payapain niyo po ang aming puso. Lord, kung sakaling may mga bahagi ng message na ito na masusumbatan ang aming damdamin at budhi, tulungan niyo ang bawat isa na laging piliing sa iyo tumingin at tumingin ng tulong. Salamat, Lord, dahil yung salita, kami ay pwedeng ituwid at kami rin ay palalakasin. Salamat po, mahal naming Ama, dahil ikaw ay nagmamahal. Salamat po, Panginoong Yesus, dahil namatay ka para sa amin, nalilinis kami ng banal yung dugo. At salamat po, O Holy Spirit, sapagat ikaw ang nananahan sa amin, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. We love you, Lord, and we thank you for loving us first. Ikaw ang unang nagmahal sa amin. Salamat po sa pangalan niyo aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Pwede na po tayo makaupo. Ang series po natin, The Beatitudes, napakagandang serye. Ito po ay kailangan ng lahat ng mga mag-asawa o magkasintahan, ng mga pamilya, mag-ama, mag-ina, lolo't lola, kasama ang mga apo, kahit pa sa trabaho, eskwela, kahit sa pakikitungo sa mga kapitbahay. We need these principles for us to succeed, to be blessed. Ayan o, para maging pinagpala, para maging mapagpala. Amen? Nakakadalawa na po tayo. Ang verse 4 at saka verse 8. Basahin lang po natin from verse 3 ng Matthew 5, the Beatitudes. Verse 3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang mga taong nakadepende kay Lord. Walang ipinagmamalaki, umaamin na kailangan si Lord. Poor in spirit. Yan ang ibig sabihin niya, nakadepende kay Lord. Mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Yan ang pangako. Sabi ng verse 4, Blessed are those who mourn. Napag-aralan natin yan. Mapalad ang mga nagdadalamhati, hindi naghihiganti. Kasi pag nagdadalamhati, iniiyak kay Lord, inaaliw ni Lord. Amen? Tatandaan mo yan. Paano ka aaliwin? Kailangan nagdadalamhati. Hindi pwedeng aliwin ang naghihimagsik at naghihiganti. Kaya doon ka sa pag ikaw ay aaliwin ni Lord. Amen? Verse 5, Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Mapalad ang mga maamo, magmamana ng daigdig. Tandaan natin yan, magmamana ng daigdig, pagpapalain ng trabaho, pagpapalain ng negosyo, pagpapalain ng pamilya, magmamana ng daigdig ang mga maamo. Maging maamo palagi. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, sabi ng verse 6, for they will be filled. Ang totoong mabubusog
ay yung ang gutom at uhaw ay sa matuwid, sa katwiran. Lagi mong isipin yung kabutihan, yung tama at mabuti. Amen? Kasunod ay habag at awa. Mapalad ang mahabagin. Blessed are the merciful. They will be shown mercy. Napakagandang paalala. Matutunan natin laging mahabag. Kasi babalik yan. Di ba? Ang ayaw mahabag, ang ayaw magpatawad, dapat perfect. Walang perfect. Kaya piliin natin mahabag. Piliin natin magpatawad. Babalik yan. Di ba? Ang mahabagin, kahahabagan, ang nagpapatawad, patatawarin. Di ba yung nasabi ng Bible? Verse 8, yung topic natin ngayon, Blessed are the pure in heart, for they will see God. Talagang kalinisan ng puso ang magiging dahilan para makita si Lord. Verse 9, Blessed are the peacemakers. Yan, maging daan ng pagkakasundo. Huwag kang magiging dahilan ng away ng iba. Maging daan ka ng pagkakasundo. Pag may ikaw ang maging daan ng pagkakasundo. Amen? Opo, kaya nga patuloy nating ipanalangin ang ating bayan kasi kung nag-aaway-away man ang mga politiko, dapat ang mamamayan maging daan ng pagkakasundo, hindi yung magdudulot na lalong magkagulo. Di ba? Baka maipatawag ka sa Senado. Ikaw din, iiyak-iyak ka. Di ba? Maraming nag-iiyakan sa Senado kasi nag-iingay na nag-iingay. Kaya nga ako nung mabalitaan ko yung nangyari, di ba? Ang sinabi ko kagad sa atin, kalma. Kasi nakakalungkot dahil marami rin ako nakita mga pastor pa mismo na kung ano-ano ang mga na-post. Hindi po natin sinisiraan ang mga pastor. Sinasabi natin yung hindi dapat ginagawa. Anak tayo ng Diyos. Sumunod tayo sa Biblia. Lalo kung pastor. Di ba, ipangangaral ng pastor ang Romans 12:21. Pagtagumpayan ang masama ng mabuti. Alam nga namang ang pastor pa ang mangulang mag-post ng kung ano-ano. Di ba? Kaya nga, talagang pinag-pray ko kay Lord, Lord, tulungan mo kung ipahayag agad. Kalmado, mahinahon, maamo. Di ba, no? Ang mga maamo ang magmamana ng Pilipinas. Magkagulo man ang mga politikong yan, ang maamo ang mag-amamana ng Pilipinas dahil may Diyos na nangako. Opo. At hindi mo na kailangan sabihin anak ka ng Diyos. Si Lord mismo ang magpapatunay na anak ka ng Diyos kung ikaw ay tagapagpayapa. Amen. At panghuli, verse 10, Blessed are those who are persecuted because of righteousness. Hindi ibig sabihin na ginagawa mo na ang matuwid, matutuwa lahat. May mga iba, sa halip na ikatuwa nila yung matuwid na ginagawa mo, baka gamitin palaban sa iyo. Tanggapin na natin yan ang mangyayari yan. At kung mangyari man yun, mapalad ka, kakampi mo ang Diyos. Minsan nga hindi mo kailangan lumayo sa loob ng bahay. Minsan may hindi pagkakaunawaan. Gumagawa ng tama, yun pa ang pwedeng mapagkaisahan. Isipin mo, mapalad ka. Una nga, pamilya mo yan, pag malasakitan mo na. Di ba sinabi rin ni Pablo, why not rather be wrong? Bakit hindi na lang ikaw ang magparaya? Lalo't mga kadugo mo naman yan. Sa mag-asawa, napakagandang tingnan kapag may nagpaparaya o parehong nagpaparaya. Walang away na magtatagal. Totoo. Kasi wala namang relasyon na hindi nakakaranas ng hindi pagkakaunawaan. Lahat ng relasyon magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero hindi dapat maging dahilan ng away. Pwede namang magkasundo na hindi sila nagkakasundo. Naintindihan niyo ba yun? Agree to disagree. Di ba? Yung, sige, yan ang pananaw mo, maka Duterte ka. Ito naman, maka Marcos, yan ang pananaw nyo. Magkasundo na lang kayo na magmahalan pa rin kahit magkaiba kayo, di ba? Sige, kung gusto mong iboto yung isa na niya pagpunta sa Senado, doon niya palang pag-iisipan, gusto ko sana sabihin, kaya lang may video rito na ayokong banggitin ng pangalan, di ba? Kung gusto mo rin naman iboto yung yung budots-budots, buhay nyo naman yan. Huwag na kayong mag-away, huwag nyo nang payagan maging dahilan yan para hindi pa kayo magkasundo
Hindi naman kayo pupuntahan ng mga politiko na yan para pag malasakitan. Kaya kayo nang magmalasakit sa isa't isa. May sense ba ito? Ang pangako pa nga ni Lord, for theirs is the kingdom of heaven. Kung ikaw pa nga ang aapihin dahil ginagawa mo ang tama, ikaw pa ang bibigyan ni Lord ng kaharian niya. Ganda nito eh. Napakaganda mga pag-uugali. Amen? At ang pinag-aaralan nga natin ay Matthew 5:8. Sa totoo lang po, doon sa mga nagmamatsyag, hindi natin minadali ito eh. Kaya gusto ko lang banggitin sa inyo na pangatlong linggo na natin actually, nagsimula tayo ng March 6. Ang tanong natin, how do we heart for God? Pwede niyo po rin panoorin ang mga videos na ito. March 9, how can I make myself acceptable to God? March 13, what are the benefits of seeing God? Last Sunday, March 16, what does it mean to see God? And what are the different stages of purity? And last Thursday, what are the blessings that come with having an intimate relationship with God? No, March 20 yun. Today, March 23. How can we stay pure in an impure world? Paano mananatili na malinis sa isang hindi malinis na daigdig? Kitang-kita naman natin talagang palala ng palala ang nangyayari sa mundo. Kasi sinabi rin ng Biblia yan, di ba? Ephesians chapter 5, di ba? Yung babala ni Lord na maging marunong, matalino sa pamumuhay. Be wise. Di ba? Bakit? For the days are evil. Pasama ng pasama ang panahon. Kaya napakahalaga, malinis ang puso. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Tatlong S ang titingnan natin. Tatlong kategorya. Situations, staying, seeing. Simulan natin. Anong situations at tinutukoy natin? Situations about the human heart. Ano ang mga problema? Ano ang mga issues? Ano ang mga dapat nating maunawaan? Si Billy Graham nung nabubuhay pa po, isang lingkod ng Diyos, siya ang nagsabi nito. Gusto ko lang basahin natin sabay-sabay. We are suffering from only one disease in the world. Meron lang talagang iisang sakit ang umiiral sa mundo. Sabi niya, our basic problem is not a race problem. Hindi racial discrimination. Hindi dahil sa pagkakaiba-iba ng lahi. Sabi niya rin, our basic problem is not a poverty problem. Kasi marami namang mayaman. Marami pa rin problema. Dahilan pa nga ng problema ang iba. Kaya hindi kahirapan ang totoong sakit at problema ng lipunan. Our basic problem is not a war problem. Sabi ni Billy Graham, hindi talaga sa pag-aaway-away eh. Lahat yan ay resulta na lang. Pag-aaway-away, kahirapan, pagkakaroon ng discrimination. Kasi ang totoong problema ng daigdig, sabay-sabay, our basic problem is a heart problem. Heart problem. Tatlong D ang titingnan natin. Apat na D ang titingnan natin. For this, deceitfulness, diagnosis, at saka doktor. Alam na natin yung doktor, si Lord yun. Amen? At ang gusto kong makita natin, saan natin ito ibabase? Jeremiah 17:9 and 10. Mamaya titingnan din natin yung verse 14. Kasi doon yung healing. 17:9 and 10 muna sabay-sabay. Sabi ni Jeremiah, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Actually, sino nang nagsabi nito? Sino nang may sabi? Ginamit si Isaiah. Sabi niya, Isaiah, ito ang totoong problema ng tao. Ang puso ng tao ay pinakamadaya sa lahat ng bagay. Magpakatotoo tayo dyan dahil kahit tayo aminado na may mga pagkakataon, sarili na lang natin dinadaya pa natin. Sarili na lang natin ipinapahamak pa natin. Di ba? Akala mo ang ginagawa mo ay tama kasi buhay mo yan. Kasabihin mo pa na, kalayaan ko to eh. Pero pwedeng yung kalayaan na
Kalayaan mo na, sa'yo na. Pero pwedeng sarili mo mismo ang ipinapahamak mo na aabuso mo. May sense ba yun? Ang tao nagkakasakit, napapahamak. Ang tao nakukulong, napapahamak. Ang tao na aaksidente, napapahamak. Mga kapatid, hindi dahil palaging sa kagagawa ng iba. Kadalasan dahil sa mga maling desisyon at maling pagpili dahil sariling puso dinadaya. Di ba? Kaya nga, kung ikaw ay papasok pa sa relasyon, naku, matinding risk yan. Sa mga dalagat binata, sa mga kabataan, pag-isipan yung mabuti. Matuto na tayo. Huwag nating husgahan ang mga nakikita nating mga nakatatanda. May asawa, may kasintahan. Huwag natin silang husgahan. Pero pwede tayong maraming matutunan sa nararanasan nila. Sarili ko nga, problema ng mga nananahimik para mamroblema. Pwedeng ganon, di ba? Kaya nga, maiintindihan din natin na may mga single, piniling maging single, kasi matalino. Oh, palapakan naman sa mga single na matatalino. Huwag kayong magpapauto at magpapabuli sa iba pag sinabing, bakit ka single hanggang ngayon? Di ba? Eh, pag tinignan mo, ang sarap ng buhay ng single na matino. Matino, ha? Kasi, yun na nga eh. Kaya nga, the heart is deceitful above all things. Ang sarap ng buhay ng single na matino kasi hindi mo kailangan magpaalam kung, di ba? Hindi mo kailangan magtanong kung pwede ka bang bumili. Pera mo yan eh, di ba? Pwede tinatanong mo ang sarili mo, pera ko to. Bibili ba ako? Di ba? Di ba, no? Mas mahirap yung kailangan mong magpaalam. Sumasagot mo. Di ba? Nagrelasyon ka. Nasabi pa nga sa'yo, eh bakit mo pinili? Eh gusto ko. Eh bakit di mo ako tinanong? Eh gusto ko. Yan, ganyan na. Oh, di ba? Kaya yung iba, ayoko na ng may relasyon para ba hindi ako kailangan magpaalam. O, kung kayo po ay nasa isang relasyon, huwag niyo po akong sisihin at gawing sangkalan na ako ang dahilan, kaya mo iniwalayan, ha? Sabi ni Pastor, masarap mag-isa. Hindi ko sinabi. Ang sinabi ko, ang Biblia ay nagpapaalala na ang puso ng tao ang pinakamadaya. Kaya wag ako ang gawin yung sangkalan. Sabi nga ni Pastor, hindi. Hindi akin yung salitang yan. Salita ni Lord yan. At magkakampi tayo at nagmamahalan tayo kay Lord. At ito ay mensahe ng pag-asa. Opo. Pati mga nanonood po, this is a message of hope. Kaya nga, sabi ni Lord, who can understand it? Huwag ka na magtaka, ang hirap unawain ang puso mo. Opo. Kasi si Lord lang ang makakaunawa. Kaya sabi ni Lord, I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward a man according to his conduct, according to his deeds deserve. Kung ano ang deserve ng ginawa ng tao, yun ang ibibigay ni Lord. Diba? Ganun si Lord, kasi nga binigyan niya tayo ng kalayaan. Ang kalayaan natin ay dapat nating isangguni kay Lord kasi ang sariling puso natin ay madaya. Kailangan talaga may Diyos. Amen? Tingnan natin ito, 4 kung di. Una, the deceitfulness of the heart. So paalala sa atin, the heart is deceitful above all things. Gusto ko lang idagdag po, nakita ko itong sinabi ni St. Augustine. Isang theologian, isang philosopher, sabi niya, before God can deliver us from ourselves. Pansinin niyo yung sinabi niya. Gusto kang tulungan, pero bago ka tulungan ni Lord, ang tanong muna, kanino tayo tutulungan ni Lord? Tutulungan tayo ni Lord laban sa sarili natin. Isipin mo yan. Sarili mo na lang. Kailangan pagtulungan ka ni Lord. Pakikitungo pa kaya sa iba? Kaya nga, sarili mo na lang, kailangan mo pa ang tulong ni Lord. At bago kanya matulungan na mapalaya laban sa sarili mo, we must undeceive ourselves. Kailangan ka munang pumayag.
huwag mo nang gayain ang sarili mo. Gusto kang tulungan ni Lord. Palayain, paghimalaan, pero matutulungan ka lamang ni Lord kung papayag ka na huwag mong gayain ang iyong sarili. Ganon katindi ang puso ng tao. Mapanlin lang. Kailangan ng puso isuko kay Lord. Amen? Puntahan natin ang pangalan, the disease of the heart. Ang sabi pa nga, di ba, beyond cure. The heart is deceitful above all things, beyond cure. Hindi kayang lunasan. Hindi kayang pagalingin ng sarili ng tao. The human heart is so sick that no medication can heal it. Pwede kang sa physical, yung puso na nagpapump, di ba? Yung physical na puso, pwedeng matulungan ng mga medisina. Pero yung pinakamotibo, yung totoong kalagayan ng puso ng tao, Diyos lang ang pwedeng gumamot. Sabi ng mga the reformers, ang tawag nila sa sakit ng puso na ito ay total depravity. Talagang lubos-lubos na kasamaan. Matindi, pinakamatindi, lubos na tuluyang nakasama ang puso ng tao. Bakit? Because it apektado ang alin? Every part of us. Buong buhay. What we think, how we feel, how we behave. Naalala niyo yung last week? Yung diwata. Kailangan mo laging ipasuri ang diwata. D-I-W-A-T-A, di ba? D, desires. I, intentions. W, words. A, attitude. T, thoughts. And A, actions. Kailangan ipasuri kay Lord. Ganon katindi. Sabi nga ng Genesis 6:5, nilikha ng Diyos ang tao, lahat perfect. Pero after 6 chapters, pagpunta mo sa Genesis 6 verse 5, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Kaya nga kinailangang lipulin lahat, di ba? Nagkaroon ng baha, namatay lahat ang natira, pamilya ni Noah. Bakit? Kasi ang tindi ng naging kasalanan ng puso ng tao. Wala nang nag-iisip ng mabuti. Ang natira na lang si Noah at pamilya niya. Kaya pag pinag-aralan natin talaga, tayong lahat na narito ngayon, hindi na direktang galing kay Adan kay Noah na. Di ba? Bagong lahi kay Noah. Bagaman si Noah galing kay Adan, of course. Kaya indirectly lahat tayo galing pa rin kay Adan. Pero ganun ang karamdaman ng puso ng tao. Kaya nga, hindi mo pwedeng isisi na kaya ka nakagawa ng sa impluensya sa mundong ito. Mga kapatid, we don't sin because of our surroundings. We sin because of what's in our heart. Kasi kahit ano pang mangyari sa labas, kung ang puso ay malinis, makikita ang Diyos, mapoprotektahan. Amen? Kaya kailangan nating aminin deceitfulness, disease. Kaya yung diagnosis, di ba, ganyan ang ginagawa ng doktor pag nagpa-check up ka, ida-diagnose ka. Pwedeng sabihin sa iyo, ganito, magpa-lab test ka. Tapos paglabas ng resulta, sasabihin, ito ang resulta ng diagnosis at saka ng ultrasound, ng lab test, di ba? Ang sabi ni Lord, I, the Lord, search the heart and examine the mind. Dahil mapanlin lang ang puso ng tao at may karamdamang hindi kayang pagalingin, kailangan natin si Lord. Because the heart is deceitful and diseased with
mag-ingat. Attempt to mask our heart. Pwede kang magkunwari, magmaskara. Or even hide it. O pilit mong itago ang totoong motibo ng iyong puso. But that doesn't change it. Lalo lang mapapasama kasi hindi kayang ayusin at baguhin. Kailangan may doktor. Amen? At ang doktor si Lord. Alam mo, mga ilang talata lang, from verse 9 ng Jeremiah 17, pagpunta mo ng verse 14, ito yung prayer ni Isaiah. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. Di ba kanta yan? Kanta po yan eh. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. Ang ganda, no? Marami talagang mga verses na yan ang mga naunang na-discover na ginawang kanta. Ngayon, iba na ng mga kinukumpos sa kung ano-ano mga kanta. Dati, karamihan sa mga kinakanta noon, kinuha talaga sa Biblia. Kaya pag kinakanta mo, nabubulabog ang mga demonyo kasi Word of God talaga eh. Kailangan makita mo yun, yan talaga ang weapon natin. At sa verse na ito, kitang-kita natin, kailangan natin ng doktor para sa puso natin. Kailangan natin ng heart doctor. Kailangan natin ng heart surgeon. Kailangan natin ng mag-o-opera. Only God, the Holy One, can heal our heart. Actually, we are in desperate need of a heart transplant. Kailangan natin na magpabago ng puso. Spiritually. Amen? Yung motive ng heart natin, yung hangarin, yung motibo ng puso natin. At nangako si Lord, may pag-asa tayo. Yes, we will never be pure. God says, I will give them a heart to know me. Alam mo, pag binuo mo yung verse na yan, ang sabi ni Lord, babalik sila sa akin at ibibigay nila ang kanilang puso. Kailangan mo si Lord. Bumalik ka na. Amen? Sabi ng Ezekiel 36:26, sabi ni Lord, tinignan ko po yung Good News Translation, ang sabi, I will give you a new heart and a new mind. I will take away your stubborn heart of stone. Di ba sa mundo, ang mga may Pinoy na nag-compose ng pusong bato? Ang pangako ni Lord, bibigyan tayo ng bagong puso, bagong isipan, at kanyang aalisin yung matigas na pusong bato, yung ayaw sumunod na pusong bato, at papalitan niya ng pusong masunurin. Huwag po ninyong awayin ang mga mahal nyo sa buhay na nahihirapan kayo kasi matigas ang puso. Ipag-pray. Ito, i-quote mo to, sabihin mo, Lord, yung Ezekiel 36:26, ko ang aking asawa, ang aking anak, ang aking magulang, ang aking kapatid, ang aking kaklase, katrabaho, kapitbahay. Huwag makipag-away! Ginit-git ka sa kalsada, huwag mong awahin. Ipanalangin mo, Lord, ginit-git niya ako, mabangga sana siya. Huwag ganun prayer. Huwag yung ganun prayer. Lord, tulungan mo siya. Tulungan mo siya, huwag niya nang ulitin. Baka ang makasabay niya ay pareho niyang namong problema din at hindi siya mapagpasensya. Di ba? Ganyan ang prayer. Lord, tulungan mo kaming lahat ngayon. Lord, traffic. Lord, tulungan mo lahat. Pati yung enforcer. Di ba? Maging prayerful.
Pinangako mo, Lord, bagong puso, bagong isip. Yung matigas na puso, na pato, gagawin yung masunuring puso. Yan. Yung mahal mo sa buhay na inaaway mo, lalong magiging matigas ang puso niyan kasi napapahiya. Di ba? Kaya nga sabi ni Lord, pagtagumpayan ang masama ng mabuti. Di ba? Inaaway ka. O, kung ikaw ang nagluluto, huwag mong lasunin. Ipagluto mo ng paborito niyang pagkain. Di ba? Alam mong pagod, galing sa labas, darating, abangan mo! Gusto niyo buhusan ng mainit na tubig, no? Hindi. Gawan mo ng mabuti! Di ba? Pag nakita mo, ngitian mo kagad! Hindi maiiwasan sa mga mag-asawa, sa mga magkarelasyon, na nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Pero hindi dapat na maging dahilan ng malaking away na magkakaroon ng mas malalang problema. Amen? Kasi nagkagat na tayo, dapat natututo na tayo. Kami rin naman ni Pastora. Nung mag-boyfriend-girlfriend kami, 6 years and a half, marami rin kaming naranasan. At nakita namin, akala namin, kaya namin talaga na magmahalan. So nag-decide kami magpakasal. 31 years na kami. O, yung mga unang taon, ang sarap ng sex life at saka andun din yung nag-aaway palagi. Kasi, di ba, may mga pride eh. Anong nagkakaedad? Kinakaya na, di ba? O, sa mga mag-aasawa dyan, dating ang araw, magme-menopause yan. So, hindi ka na mapagbibigyan palagi niyan. O kaya, baka hindi ka na mapagbigyan. Ihanda mo ang sarili mo dyan. Pinili mong mag-asawa, hindi mo pwedeng gawing dahilan na hindi niya na ako mapagbigyan, naghanap ako ng iba. Hindi gano'n, nag-asawa ka eh. Dala mo na lang kami. Sa mga binata't dalaga, mangyayari yun. At ang kailangan nyo maintindihan, hindi ibig sabihin na may mga bagay na nawala na hindi na kasi nagkakaedad kayo, ang mangyayari parang wala nang kabuhay-buhay. Napakarami pang magagandang bagay ang pwede nyong gawin na magkasama, na nagkakaunawaan, na nagmamahalan. Bahala kayo sa buhay nyo! Totoo po. Actually, lalo ngayon, salamat po sa mga panalangin ninyo, nararamdaman namin yan. Pero talagang nakakatawa. Ayan, si Pastor na nanonood dyan. Pag di niya nagustuhan ng sinasabi ko, papasok dito yan eh. Mapasok ako eh. Kasi parang kung ano-ano nang sinasabi mo eh. Sinasabi niya sa akin yan eh, magkausap na kami. Pero sa totoo lang po, yung pwedeng papag-usapan. Pag kami mga bagay na hindi nagkakaintindihan, kasi mangyayari yun eh. Relasyon yan eh. Di ba mangyayari? Nasa mundo kayo, hindi perpekto, at pati kayong dalawa hindi perpekto. So may mga bagay minsan na parang hindi kayo nagkakaintindihan, kailangan yung magdesisyon. Kailangan may mauna. Di ba? Kadalasan sa amin, ako una-una, basta huwag natin hayaan maging dahilan yan, huwag hindi tayo magkaaway, ha? Oo. Magkakampi tayo. Hayaan mo si Duterte at si Marcos. Mga politiko yan na namamahala ng Pilipinas. Hayaan natin sila. Ipag-pray natin sila. Pero tayo, magkakampi tayo. Dapat ganon. Di ba? Malamang sa inyong mga pamilya, may kanya-kanya kayong politikong, di ba? Pwedeng hindi lahat ng pamilya ay nagkakasundo kung sinong politiko ang sasamahan. Hindi dapat payagan na dahil sa mga politiko, mag-away-away ang pamilya nyo. Kasi kayo pa rin ang magmamalasakit sa inyong buhay at pamilya. Hindi naman kayo pagmamalasakitan ng mga politiko na yan. Parang dalawa na lang kami magkasama rito. Kausap ba tayo ni Lord? So kami ni Pastor, mag-usap tayo, basta nagmamahalan tayo, mag-asawa tayo, magkakampi tayo, magtulungan tayo. Gusto mo magkape? Di ba? Gusto mo lumabas? Kailangan may maunang magparaya. Kailangan yung makita na ang buhay kailangan yung harapin na nagkakaunawaan at magkakampi kayo. Kasi ang totoong laban natin is spiritual. Ang totoong kaaway natin yung mga hindi nakikita ng physical nating mata na inggit sa atin dahil sila ay wala ng pag-asa. Si Satanas at ang mga demonyo, yan ang pasimuno ng lahat ng gulo.
Panahon pa ni Adan at ni Eva, sila ang nagpasimula ng gulo. Hanggang ngayon sila pa rin. Kaya dapat malinaw na sa atin, tayo ang mga magkakampi. Amen? Kakampi rin natin ang Diyos. Tama ba yun? Kaya nga, paano natin mapapanatiling malinis ang ating puso sa isang mundo na napakarumi? How does one remain pure when the world is contrary to the Word of God? Nakita natin yung situation kanina. Puntahan natin itong staying pure in an impure world. Aminin na natin, ang mga pananaw sa mundo ngayon, kadalasan at karamihan, kabaliktaran ng malinis na pananaw ng Biblia. Halos imposible. Kaya nga kailangan natin si Lord. Yes, it almost seems impossible. But there is hope when we allow God to transform our hearts and our minds. Amen? Pumayag tayo. Meron akong gustong ipayo sa atin 5 mga spiritual at practical na mga pwedeng gawin para maingatan at mabago ang ating mga damdamin, ang ating mga isipan, ang ating puso. Amen? Una, purity begins in the heart. Ang pagiging mali mula talaga sa puso. Ganito po ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, yung pinakaugat. Gusto kong malawagan na kung ikaw ay nag-iingat ngayon, mag-level up ka pa. Kung gusto mong sundin ang Biblia, isama mo yung motibo ng iyong puso. Diba? Sabi ni Jesus, sabay-sabay tayo, Matthew 5, 27, 28. Jesus said, "You have heard the commandment that says," narinig mo yung utos. Ang sabi ay ganito, sabay-sabay, "You must not commit adultery." Alam natin yan. Nasa 10 Commandments yan. At yan ay pwedeng maging dahilan para husgahan ng mga walang asawa o ng mga bata pa o ng mga hindi nahulog sa adultery. Pwedeng husgahan yung mga nahulog doon. At yan ay mali. Hindi ka dapat maghusga. Kasi ang totoo, ito ang sabi ni Lord. Ito ang dapat nating maunawa. Sabay-sabay. But I say, anyone who looks, ayan. Palagay ko lahat tayo apektado dyan. Who even looks at a woman, kung babae ka, at a man, with lust, has already committed adultery with her, or with him, or with them in his heart. Yung pornography, o kung hindi man pornography, kahit yung, kasi ikaw lang ang nakakaalam yan, at ang Diyos. Ang tao, kahit hindi gawin yung actual adultery, ay pwedeng mahulog sa kasalanan ng adultery sa puso. Napapanood, nababasa, naririnig, pwedeng maging dahilan para mahulog adultery. Kaya wala tayong karapatang husgahan yung mga nahulog, nagkakaso. Diba? Kailangan natin ang bawat isa. Ang ating church ay bukas para sa lahat. Spiritual hospital. Walang paghusga kanino man, kundi ipapanalangin natin na ang bawat isa. Paghihimalaan ni Lord ng palalayain, tutulungan, babaguhin. Message ba ito, mga kapatid? Hindi natin papel ang maghusga. Kasi kahit tayong lahat, kahit yung mga walang asawa, pwedeng magkasala ng pangangalunya sa mata kasi yan konektado sa puso. May dinagdag pa, actually, ito 27-28, yung 21-22. Tinan mo sabi ni Lord, "You have heard that our ancestors were told," yung mga ninuno natin, sinabihan sila, "You must not murder," pagpatay. If you commit murder, you are subject to judgment. Di ba? Ang sino mang papatay, hahatulan. Pero sabi ni Lord, I say, if you are even angry with someone, you are subject to judgment. Yung ikaw ay magalit,
At sa galit mo, kaya nga di ba yung mga maninira ka, tingnan mo yung mga politiko nagsisiraan, na-normalize na ng mundo yan. Kaya mag-ingat tayo. Hindi ko mo ginagawa nila, gagayahin nyo. Di ba? Tingnan mo yung mga tinawag sa Senado. Napahiya, nag-iiyakan eh. Bakit? Kasi nagpadala sila sa kanilang mga damdamin kung ano-ano ang mga pinagsasabi nila na misinformation. Kaya ako gusto ko talagang ipayo, manahimik, magkalma, mahinahon. Politika yan. Marami talaga ang politika. Kawawa talaga ang bayan kapag politiko ang mga tumakbo at hindi nagsisilbi. Kailangan talaga public servant. Paano mo malalaman kung sino talaga ang public servant? Ang tao pa ang pinaboboto. Basahin niyo ang Biblia. Noong ang Israel ay humingi ng hari, binigyan sila ng babala ni Lord. Sabi ni Lord, kung hihingi kayo ng hari at gagayahin ng ibang mga bansa, ihanda nyo ang mga sarili nyo. Ang hari ay pwedeng mang-abuso. Sinabi ni Lord that you can read the Bible. Hiniling ng mga, di ba? Kasi ang Israel noon, direktang ang Diyos ang namamahala sa kanila. Hiniling nila, gusto namin maging katulad ng ibang mga bansa. May sariling hari. Binigyan sila ng babala ni Lord. Pwede kayong abusuhin ng gagawin yung hari. Tao lang yan. Yan po ang politika. Yan ang sinasabi ng Biblia. Babala ng Biblia yan. Nakakatakot talaga kapag ang tao ang namamahala tapos walang Diyos. Kaya di ba sabi ng Psalm 33:12, ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Blessed is the nation whose God is the Lord. Kaya tayo ng mga nagsasabing anak ng Diyos, tayo ang magkaroon ng malasakit, ipanalangin ng mga bansa, ipanalangin ng Pilipinas. Kausa ba tayo ni Lord? Tinan mo, if you curse someone, you are in danger of the fires of hell. Para ka na rin pumatay kung minumura-mura mo ang iba. Kasi ang pagmumura, puso ang ugat. Puno ng galit, puno ng, di ba? Kaya nga may mga iba na nakakagawa ng krimen. At ang iba, sariling pamilya ang sinasaktan. Kailan lang? Hindi ako naninira. Ito nasa balita yan eh. Di ba? Last week, isang teacher, Las Piñas, Almansa, 51 years old, saksak ng sariling asawa. 37. Hindi tayo naghuhusga. Hindi po. Sinasabi lang natin yung sinabi ng balita. Nasa balita yan eh. At pwedeng mangyari ang mga nangyari yun sa lahat ng pamilya. Nakaka-alarma na pwedeng sarili mong, di ba, pamilya na minahal mo, na pinagtiwalaan mo ng buhay mo. Kailangan may Diyos. Sa lahat ng may mga pamilya at may mga karelasyon, tiyakin yung kakampi ng relasyon yung yan ang Diyos. Pausa ba tayo ni Lord? So number 1, purity begins in the heart. Number 2, your eyes matter. Practical. Is mahalaga kung saan nakatingin ang iyong mga mata. Gusto mo ng malinis na puso? Gusto mo mapanatiling malinis? Staying pure? Yan ang pinag-usapan natin, di ba? Staying pure, tiyakin mo na ang mga mata mo, binabantayan mo, inaalagaan mo, iniingatan mo. Sabi ni Jesus, if your eye causes you to sin, kung ang mga mata mo magiging dahilan ng pagkakasala, gouge it out and throw it away. Hindi literal hindi po literal yan. It's better to enter eternal life with only one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell. Di baling ituring mo ang sarili mo na parang wala kang mga mata. Di ba? Ang mga mata mo ay
Wag mong payagan na tumingin sa mga bagay na pwedeng maging dahilan ng pagkakasala. Your eyes matter. May sense ba ito, mga kapatid? What you look at matters. Di ba? Kaya nga may kanta yung mga pambata, di ba? Oh, be careful, little eyes, what you see. Di ba? Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father God above, He is looking down in love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Bantayan. Purity begins in the heart. Your eyes matter. Pangatlo, your thoughts. Keep your thoughts pure. Staying pure. Paano mapapanatiling malinis? Puso, mata, isipan. Sabi ng Philippians 4:8, fix your thoughts on what is true, totoo, honorable, marangal, right, tama, pure, malinis, lovely, kaaya-aya, admirable, kahanga-hanga, excellent, and worthy of praise. Kapag may naiisip ka, pwede mong sabihin, ang sarap isipin ito, worthy of praise. Kung hindi, huwag mong ituloy. Kaya napakahalaga na may Word of God, stay in the Word. Kaya napakahalaga na ang isipan mo, i-level up mo. Huwag yung mababa na makamundo, na maruming. Set your mind on things above. Always pray. Amen? Pang-apat. Ito po, napakahalaga. Dark corners. Surrender your dark corners to God. Quote unquote. Yung mga bagay na pilit mong itinatago. Di ba yung skeletons in your closet? Di ba? Yung para kang may mga nakatagong mga kalansay na sa isang cabinet ng isipan mo na pilit mong itinatago. 11:36, binanggit yung dark corner sa New Living Translation. If you are filled with light, kung ang puso mo at ang buhay mo ay punong-puno ng liwanag, with no dark corners, then your whole life will be radiant. Ang buong buhay mo magniningning as though a floodlight were filling you with light. Parang binabaha ng liwanag. Sabay-sabay po tayo. Everyone has areas we hold on to. Lahat tayo, lahat ng tao, may mga lugar na ayaw pakawalan, ayaw bitawan. Dark corners of our life that we try to keep hidden. Ano gagawin? Surrender. Maging totoo ka sa sarili mo. Alam mo kung may mga lugar ng isip mo na pilit mong itinatago sa Diyos, mga bagay na ayaw mo pang pakawalan, ayaw mo pang isuko. Ang mga lugar na yan na ayaw mong papasukin, Lord, papasukin ni Satanas. Yan ang sinabi ng Ephesians 4:27, do not give the devil a foothold. Pag may lugar sa iyong puso, sa iyong isip, na ayaw mong pasukin ng Diyos, iba papasok dyan. Papasukin ni Satanas yan. Kaya may mga taong kahit nananalangin, nagbabasa ng Biblia, nasasalisihan. I love you with the love of the Lord. This is a message of hope. Kung kausap ka ni Lord, hindi ka hinuhusgahan, pinapaalalahanan ka. Kung nagawa mo dati, hindi kailangan maging miserable hanggang ngayon. Pakawalan mo na, isurrender mo na kay Lord. Kaya nga may panglima, lumayo. Flee from temptation. Alam mo yung mga lugar. Alam mo yung mga tao. Alam mo yung mga sitwasyon, panoorin, babasahin, na alam mong pag pinupuntahan mo yun o pinapayagan mo yun, nasisira ang araw mo. Nasisira ang focus mo. Di ba? Sino sa inyo rito ang aamin? Meron kang dapat gawin. Alam mo ang direksyon na gagawin mo sa maghapong yan. Pero pag meron kang maling tiningnan, maling pinayagan, hindi mo naiwan, hindi mo tinakbuhan, pwedeng lumipas ang sandali, mga oras. Yun dapat mong gawin, hindi mo nagawa. At pwedeng maging dahilan ng away,
O pwedeng maging dahilan para mawala yung mga pagpapalang dapat sana, ay, di ba? Pwedeng mawala ng trabaho, pwedeng bumagsak sa pag-aaral, pwedeng flee from temptation. Ang paalala ni Pablo, 1 Corinthians 10:13, actually yung verse 12, if you think you are standing strong, be careful not to fall. Kung akala mo malakas ka, nakatayo ka, mag-ingat, humingi ng tulong kay Lord. Baka madapa ka, hindi mo mamalayan. Buti na lang si Lord tapat. God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. Ang totoo, yung mga tukso na dumarating, hindi po yan masigit sa kakayanan natin. Ang Diyos ang nagmo-monitor niyan, hindi niya papayagan ng anumang bagay sa buhay natin na hindi natin kaya. At kapag tayo ay natukso, when we are tempted, hindi kanya sisisihin. Hindi kanya pagagalitan, hindi kanya iiwanan, sasamahan kanya, gagawa siya ng paraan. He will show you a way out so that you can endure. With God's help, we can flee from temptation and remain pure in Him. Amen? Situations, staying pure, seeing God in every temptation. Kailangan talaga makita natin ang tukso ng kalat. Kailangan kay Lord ka nakatingin. Ano man ang maranasan mo, tumingin ka kay Lord. Gusto ko pong tingnan natin yung prinsipyo na ginamit ni Joseph sa tulong ni Lord, kaya siya nagtagumpay. Genesis 39:8-12. Sabi ng verse 8, but Joseph refused. Nagustuhan siya nung asawa ng boss niya. At ang gusto ng asawa ng boss niya, sumiping siya. Ayaw ni Joseph. Hindi dahil hindi niya type, hindi niya sinabi, ayaw ko sa'yo, hindi kita type. Hindi. Puso ang issue. Puso. Tingnan mo, sabi ni Joseph, my master has withheld nothing from me except you. Sabi niya, mawalang galang na sa'yo, wala namang ipinagkait ang boss ko, lahat ng benefits ko binigay. May day off ako, may BL ako, may SL ako, sick leave, vacation leave, may bonus. Ang sabi lang ng boss ko, wag kitang pakialaman kasi asawa ka niya. At anong sabi ni Joseph? How then could I do such a wicked thing? Paano kung magagawa yun sa boss ko na mabuti sa akin at higit sa lahat sa Diyos na nakikita ako? See God in every temptation. Walang libre kay Satanas. Ipapahama ka niya. At walang lihim na hindi nakikita ng Diyos. Lahat hayag. Ang babala pa nga ng Luke 12 verse 2, lahat ng nakatago, ilalabas ni Lord. Ano nangyari? And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Magpakatotoo po tayo, sa panahon natin ngayon, ginawa ng normal ang mga tao yan. Sasabihin pa nga ng iba na maiigit, buti ka mo, Brad, natipuhan ka ni Ma'am, swerte mo. Huwag niyo po akong tingnan ng ganyan. Di ba ganyan ang takbo ng mundo? Di ba ganyan ang mga palabas na napapanood sa teleserye? Oh. Pero si Joseph iba. Ano nangyari? Isang araw, lahat ng mga katulong wala. Siguro pinaalis nung ni Madam, pinag-day off lahat. Dalawa na lang silang naiwan. Ang ginawa ni Joseph, tumakbo siya. Joseph left his cloak, yun lang, naiwan yung kanyang balaban. He ran out of the house. Alam natin ang nangyari. Ibang kwento po yun. Ipinahamak pa rin si Joseph. Kaya nga, di ba, blessed are the persecuted because of righteousness. Hindi ibig sabihin ginawa mo yung tama, wala na rin pagsubok. Mga kapatid, that's another story, pero pinaghimalaan din ni Lord si Joseph doon. Ang issue rito, alam ni Joseph sa harapan ng Diyos at sa harapan ng taong nanukso sa kanya, hindi siya gumawa ng kasalanan. Amen? Ano gusto nating sabihin? For Joseph, God had everything to do with his life. Dapat makita natin ang Diyos
konektado at dapat payagan nating ma-involve, makialam sa buhay natin. O sa bagay ni Lord, noong siya ay mag-isa, alam ni Joseph, hindi siya mag-isa. When he was alone with the wife of his master, he knew he wasn't really alone and things happened. Ito ang pwede nating i-apply. Ito ang makakatulong sa atin. Pag may tukso, anong ginawa ni Joseph? First, Joseph saw God. Tumingin kay Lord. Seeing God in every temptation. May sense ba yun? Second, he spoke of God. Anong sabi ni Joseph? Hindi ko lang kayang gawin sa Diyos. Mga kapatid, lagi mong tulungan ang sarili mo. Banggitin mo lagi si Lord. Kahit pag may problema ka, kahit pag nadapa ka, tumingin ka kay Lord, banggitin mo si Lord. Yung totoo tungkol kay Lord. Nauunawaan niyo ba ako, mga kapatid? Di ba, oo, nagkasala ka na nadapa ka na nadapa ka. Ang sabihin mo, Lord, sa iyo ako nakatingin. At alam ko, hindi mo ako tinatrato ng ayon sa aking pagkakamali. Ayoko ng ganito. Hindi tama ang ginawa ko. At ayoko manatiling ganito. Tulungan mo ako, Panginoon. Tumakbo ka kay Lord. Kausap ba tayo ni Lord? Yun ang ginawa ni Joseph. Joseph saw God. Joseph spoke of God. And Joseph fled the scene. Lumayo siya kung saan nandun ang tukso. Tumakbo siya papunta kay Lord. At kahit ginawa siya ng masama ng babae, di ba? Kasi, sa ngit-ngit ng babae, sa pride ng babae, anong ginawa niya? Nagsumbong siya sa asawa niya. Pinakulong ngayon si Joseph. Pero alam mo, sabi ng Biblia, hindi pinabayaan ng Diyos si Joseph. Di ba? Dahil pa nga tuloy doon, nakilala siya ng Pharaoh at naging prime minister siya. Di ba? Dahil sa kanya, naligtas pati ang buong Israel. Mga kapatid, ang issue rito, alam ni Joseph, hindi siya nagkasala. Alam mo kung kailan na kahit hindi madali yung tukso na hinaharap mo, alam mo sa kaibuturan ng iyong puso. Kasama mo ang Diyos, kakampi mo ang Diyos dahil ginagawa mo yung tama. Kausa ba tayo ni Lord? So, paano natin ito haharapin? How are you going to respond to temptation? You see God there with you in the temptation. Kay Lord ka tumingin. Kasama mo si Lord. And then you say, how could I do this and sin against you, Lord? And then you flee. Amen? This is the best approach to temptation. Ang paalala nga ni Pablo, 1 Corinthians 6:18, flee from sexual immorality. Message pa itong pinag-uusapan natin. Kasi po, ito gusto ko lang ipaalala sa atin. There is something alarming that happens with a person who is giving into temptation. Walang paghusga, gusto ko lang magpaalala. Kung lagi kang nagpapadala sa tukso, may ginagawa si Satanas sa buhay mo. May nangyayari. Una, when you give in, di ba? Pag ikaw ay nahulog sa tukso, kinig sa tao. Do not give the devil a foothold. You create a space in which, at least in your mind, God is not there. Yan ang nangyayari. Tuwing mahuhulog ka sa tukso, na hinayaan mo ang sarili mo, merong lugar sa isip mo na ayaw mong nandun ang Diyos. Kasi ayaw mong pakinggan yung konsensya. Kasi ayaw mong pansinin. Di ba ang tao na gumagawa ng masama, kailangan maglasing para manhid ang pagkatao? Di ba kaya may nagda-drugs? Kasi hindi nila matagalan, hindi na nila maharap na yung kanilang ginagawang buhay na makasalanan, hindi sila pinatatahimik. I love you with the love of the Lord. Hindi po tayo nag-uhulga kanino man. Nagpapaalala tayo. Walang libre kay Satanas. Si Satanas ay malupit. Siya ang totoong kaaway ng iyong buhay. At ang paalalang ito'y paalala na totoo kang magmalasakit sa sarili mo. Practice self-compassion. Practice self-care. Maawa ka
sa totoong kahulugan ng awa. Kaawaan mo ang iyong buhay. Tulungan mo, kampihan mo. Huwag mong gawin ang mga bagay na ipapahamak mo ang sarili mong kalusugan, na ipapahamak mo ang sarili mong katinuan, na ipapahamak mo at nanakawin mo yung sarili mong kapayapaan. Yan ang purity of heart. Opo, ano mangyayari? Next, when you don't have God, you don't have any meaning. Ang totoo, maraming mga tao, nawawala na yung totoong purpose, yung totoong saysay. Oo, pupunuin nila ng kung ano-anong pagkain, kung ano-anong mga entertainment, kung ano-anong mga bagay sa mundo na material. Pero pag mag-isa na lang, walang direksyon, walang kapayapaan, walang kahulugan ang buhay. People who give into temptation and hardening their conscience begin to lose all sense of meaning. They create a detachment to reality and the things of God. Inilalayo, inihiwalay ang mga bagay tungkol sa Diyos. Gumagawa ng ilusyon na okay pa rin ang buhay. Delikado yan. Then they lose their enthusiasm for life. Kaya pansinin ninyo, may mga taong hindi naman masama, pero ang mga nagiging desisyon sa buhay ay hindi nakakabuti sa kanila. Because they have lacked whatever meaning there was in what they do in life. Ito po ay mensahe ng pag-asa. If this describes you, you don't have to live in that miserable condition. Kung kinakausap ka ni Lord, hindi ka hinuhusgahan ni Lord, huwag kang lumayo, lumapit ka sa Panginoon. See God. Speak of God. Run to God. Go back. Amen? Open your eyes to see God. Then say, how can I be doing this and sin against you, O God? And then flee. Run to God. May pangako. Psalm 24, 5 and 6. Sabi ng Good News Translation. Panghawakan natin ito, mga kapatid. Ito ay pag-asa para sa ating lahat. Amen? Ano ang pangako? 5 and 6. The Lord will bless them and save them. God will declare them innocent. Bakit? Such are the people who come to God, who seek God. Ang mga humahanap sa Diyos, pagpapalain, ililigtas, idedeklarang inosente. Hindi tayo perfect. Pero kung tayo ay susuko sa Panginoon, those who seek God, such are the people who come to God. Ang Diyos, napaka-gentle. Hindi ka pipilitin kung ayaw mo. Ayaw niya lang sino man ay mapahamak, pero ang gusto niya, piliin mo siya. Sino ba ang gusto mong piliin? Sino ba ang dapat piliin? Di ba si Lord? Araw-araw mong piliin si Lord. Araw-araw kang lumapit kay Lord. Seek God and give your life to Him. Amen? Reviewin lang natin yung paano yung practical. How can we stay pure in an impure world? Purity begins in the heart. Keep your eyes matter. Keep your thoughts pure. Surrender your dark corners to God and flee from temptation. Why? Sabay-sabay. Because blessed are the pure in heart, for they will see God. And God blesses those people whose hearts are pure. They will see Him. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagat makikita nila ang Diyos. Kalimutan mo na ang nakaraan. Payagan mong sa araw na ito, magkaroon ng bagong simula ang iyong buhay. Amen? God will bless them. God will save them. God will declare them innocent. Such are the people who come to God. Ang ganda ng Psalm 24, 5 and 6. Diba? Ang mga taong humahanap sa Diyos, pagpapalain, ililigtas, idedeklara ng Diyos ng mga inosente. Ikaw yun, ako yun, lumapit tayo kay Lord. Amen? Pati yung mga nanonood, lumapit tayo kay Lord. Di ba napakabuti ng ating Diyos? Nag-enjoy po ako, nag-enjoy po tayo lahat. Tumayo po tayo lahat. Mananalangin tayo. Pwede po ba tayo sandaling pumikit at ating pong namnamin, ating pong damahin, ating pong payagan. Habang ako po ay nagpe-pray, mag-pray din kayo. Ilapit mo ang sarili mo, mahal tayo ng ating Diyos. Hindi niya tayo itinakaboy tuwing lumalapit tayo. Ang ating tiwala at pag-asa sa Kanya,
Hindi niya bibiguin, hindi mapapahiya. At ang mga tumatawag sa Panginoon kanyang ililigtas. Lahat ng sinabi ko po ay sinabi ng Biblia. Romans 10, verse 11. Those who come to the Lord, those who trust in the Lord will never be put to shame. Hindi mapapahiya ang natitiwala kay Lord. Verse 13, Romans 10, ang sabi, those who call on the name of the Lord will be saved. Ang tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Tumawag ka lagi, lumapit ka palagi, magtiwala ka sa Panginoon. Lord, ipinapanalangin ko po, lahat po, kaming lahat na narito sa sanctuary, lahat din po ng mga nanonood, pinapanalangin din namin pati yung mga makakapanood ng ibang oras, ng ibang araw, kahit kami pag nireview namin ang video na ito. Lord, salamat po sa mensaheng ito na puno ng pag-asa, na mapalad at pinagpala ang malinis na puso, makikita ka. At gusto mo, Panginoon, na sa iyo kami nakatingin at makita ka namin. Kaya nga, tulungan mo kami, Lord, staying pure in an impure world. Tulungan mo kami lagi na ang puso ay sinusuko sa iyo. Ang mga mata, pinababantayan sa iyo. Ang isipan, mga salita mo, ang laman. Ang aming mga damdamin at pagkatao, yung mga dark corners, isusuko sa iyo. Lahat, Panginoon, ng parte ng aming isipan at pagkatao, ibubukas namin sa iyo, isusuko sa iyo. At tutulungan mo rin kami na pag may mga tukso, tutulungan mo kami sa iyo tumakbo. Palayo sa tukso, palapit sa iyo. Yes, Lord. Ikaw ang laging titingnan. Ikaw ang laging ipapahayag. Ikaw ang laging ikukwento. Kagaya ni Joseph, hindi mahihiya na magsabi, hindi ko kayang saktan ang aking Diyos. Gusto kong sundin ang kalooban ng Diyos. Lord, tulungan mo kami. Bukang bibig ka. Ikaw ang laging tinitingnan. Sa iyo laging tumatakbo. Pagpalain niyo, Lord. Bata, matanda, pamilya at bawat isa. Salamat po sa iyo, Panginoon, ay may paglaya at himala. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Sa iyo namin inaalay ang aming buhay. Salamat po. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Kapalain tayo ng Panginoon. Pwede na tayo makaupo. Tawagin natin ang ating Mama Grace para sa prayer for giving. Amen. Magoo sa inyo, Panginoon, sa aming relasyon sa inyo. Yes. At higit sa lahat, Lord, ka rin magpagamit din po, Panginoon, for the furtherance of your kingdom, for the spread of your word, for the glory of your name. Yes. We'll continue to bless this church, Lord, at ang bawat isa, Panginoon, Lord, na naglilingkod sa inyo. Mula kay Pastora, sa worship team, Yes. sa multimedia team, sa Asha team, sa mga Yes. intercessors, sa mga teachers, Lord, patuloy mo kong pagpalangin, Panginoon. At Lord, alam po namin na gagamitin mo kami, mightily, Father, upang i-bless kayo at i-bless ang church na ito. Panginoon, sa oras na ito, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Tanggalin mo, Lord, ka ng anumang doubt, ang anumang pag-aalinlangan, Amen. Lord, anumang mga pangangailangan. Opo. Tulungan mo po kami, Panginoon, Lord God, sa aming paghakbang na may pananampalataya, Opo. na ibibigay, Lord God, namin ang buong tithes, pati ang aming mga Yes. love offering, Lord. Panginoon, ang mga tao, Lord God, ang iba sa amin, Panginoon, na meron pa mga pag-aalinlangan pagdating sa love offering, itouch mo po ang aming mga puso. Yes. At turuan mo kami, Lord, na sumunod.
tithes and love offering, and to also do and go the extra mile, pati sa pagbibigay, Panginoon. Opo. Lord, hindi po amin ito. Kayo ang blessor, kayo ang owner. We are just stewards, we are just managers. Lahat ng ito, Panginoon, ay nasa inyo, ay sa inyo galing. Pero Lord, salamat na pinagkatiwalaan mo kami, Salamat, Panginoon, Lord. upang i-bless kami ng mga pagpapalang ito. Hindi kami karapat-dapat, and yet, Lord, sa inyong paningin, karapat-dapat kami. Salamat, Panginoon. Help us, Lord, to be wise in our spending. Help us, Lord, to be wise in Yes. our earning. Help us, Lord, to be wise in our saving. Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga trabaho. Yes, Bigyan mo, Lord. Lord, kami ng pabor. Itago mo kami sa Opo. iyong likuran, sa aming mga boss, sa aming mga clients, sa aming mga employees. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga trabaho. Pagpalain mo, Lord God, ang mga negosyo. Yes. Kayo, Lord God, ang maghari sa aming mga trabaho, ang aming mga employer at ang aming mga negosyo. Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho, we pray and Opo. declare in Yes, Jesus' Lord. name, Amen. God-ordained jobs. Nothing is impossible with you, Lord, and you will provide for all our needs. Amen. Kagaya ng lagi niyo pong paalala kanina pa, Panginoon, ang magtitiwala sa inyo, kailanman hindi mapapahiya, kailanman, Lord God, hindi kami magkukulang. Strengthen our faith, Lord, strengthen our faith. At hawakan, Yes. hawakan mo po ang aming mga kami ngayon, Panginoon, sa aming pagbibigay. Lord, salamat. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na sinagot mo na sa pangalan ni Jesus sa aming mga panalangin. Ngayon ka lang, Lord, diniklara Thank you, namin, Lord. diniklara namin in Yes. Jesus' name that you have answered our prayers. Amen. We believe, Lord. We believe in you, Father. Yes, Lord, Lord. salamat po, Panginoon. To you alone, all glory, all honor, all praises. Sa iyo lang po, Hallelujah. Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Amen! Alam mo tayo magmahal kay Lord. Patuloy tayo pagpalain. Tandaan mo, tunay ako ka sa puso ko. Pag-ibig ko hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na nagtitiraya. Dahil ito kailanman uli ka. Amen. God is good. All the time. All the All the time. time. God is good. Ayun, sumagot eh. Life is good. Kaya siya natin naman. Okay. So, bago natin ipag... Oo, siyempre. Okay, so bago natin ipag-pray, dapat ipag-pray. Sa mga taga-talon, Bible study po natin sa Lahat ng mga taga-talon March po, 28. Friday. Friday. Okay, yan. Tapos, doon sa Dira Residence. And then March 30 sa mga teens. Andito Ayan, ang mga teens. Ulitin natin March na. 30. March 30, 3 p.m. At ang topic nyo, faith over fears, Wow. overcoming doubts, and Faith trusting over fear. God. Okay, alas 3 yan na sa Sunday na. Sa Sunday na. Okay, so tinatawagan ko sa harapan si Kuya Anthony San Diego, saka si Kuya John Steen Cañete. Pag-pray sila, pumunta sila ng Davao. Talaga? Kikitain nila si Tawarin ano. natin. Si John Stain at saka si Anthony. Ayan. Nakakatawa. Sige po, tumayo po tayong lahat. So meron kayong ano sa Davao. Wow. Kaya natin yan. Amen? Amen. Extend natin ang kamay natin para sa protection and blessing ni Lord. Yes, Lord. Pinapanalangin namin ang Kuya Anthony, Kuya John Stain, O God. Lord, yung kanilang trip going to Davao ay inyong pong pagpalangin at protektahan. I-bless you, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang kanilang kasama, pagpunta ron, pati pagbalik, yung pangako niyo sa Psalm 121, that you will protect us from all harm, that you will bless us, Panginoon, going forth, coming in, O God, pag-alis, pag-uwi, at sa lahat ng gagawin, i-declare namin yung blessing at yung miracles niyo, Lord. Panginoon, maging kaming lahat, O God, sa pansamantalang magtatapos ang gawain ito, dito po sa sanctuary, at maging lahat ng nanonood at makakapanood pa ng video na ito, pagpalain niyo po ang bawat isa at mga pamilya namin. Maraming salamat, Lord, dahil ang lahat ng mga pangako ninyo ay aming mapanghahawakan. Dinedeclare namin your presence, your protection, your provision, even healings and miracles. Salamat po kay Puti-Puti mo. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. God bless you, Kuya.
Be strong in the Lord.